Nakakita ako ng isang sapa na puno ng misteryosong mga lagusan, mapanganib na mga bagay, at sa hindi malamang dahilan, napakaraming pera. Ang sapa na ito ay nasa mayamang lugar at madalas gawing taguan ng mga nakaw na gamit ng mga kriminal. Susuyurin natin ito mula itaas hanggang ibaba para tingnan anong kayamanan ang mahahanap. Habang naghahanap tayo ng kayamanan, maaari rin tayong makatagpo ng mga bahagi ng sapa na masyadong malalim para marating natin. Kaya nagdala ako ng pinakamalakas na magnet sa mundo para sigurado. Simulan na nating hanapin at tingnan kung anong itinatapon ng mga kriminal sa sapa, pare. Delikado ito sa kalusugan. May mga kung ano-anong piraso ng kalawangin na bakal dito. Napunta ang tubig na may kalawang sa mata ko. Aray, ito ang tubig na lalakaran natin ngayon. Puno ng kalawangin na bakal, basag na salamin, kemikal, at kung ano-ano pa. Kailangan nating mag-ingat ngayon para hindi tayo mapahamak. Sa pagsisimula ko ng bagong adventure, medyo kinakabahan ako. Hindi lang dahil sa delikadong tubig, kundi dahil nasa lugar ako ng mga kriminal. Yung bawal puntahan, sabi ni nanay nung bata pa ako. Wow! Hindi ito normal na nangyayari, mga pare. Kakasimula ko palang maglakad mula sa lagusan at may nakita na agad akong ilang bagay sa tubig na sa totoo lang nakakatakot ang itsura. Napansin ko agad na parang ripple ito. Tapos may nakita pa akong isa malapit doon. Titingnan natin iyon mamaya. Pero gusto ko munang alamin kung ano itong mukhang reple. Ayoko talagang humawak ng baril. Kasi ayokong malagyan ng fingerprint ang kahit anong makita ko. Pero sa totoo lang, susubukan ko na lang. Ay nako, ay pare, ano to? Tingnan mo, parang nakakabaliw na. Kaya hindi na ako nag-aalala. Pinulot ko na kasi alam ko namang peke. Parang ball bearing gun lang. Plastic lang ito pero astig pa rin. Gustong gusto ko makakita ng baril. Kahit peke. Wow! Tinitingnan ko itong rifle at akala ko moderno. Pero hindi. Luma na to. Parang galing pa to noong dekada 1950 at 50. Kaya sobrang curious ako kung 6 o 7 dekada na to. Gumagana pa kaya? Matapos kong mag-research, nalaman kong lever action rifle pala ito. Ibig sabihin, para i-prime ang baril, kailangan mong iangat itong maliit na bagay. At titingnan ko kung gagana. Nararamdaman ko, gumagalaw siya. Sige! Nakuha na natin kaya nakaangat na siya. Kung gusto nating paputukin, ibaba lang ulit at handa na siyang paputukin. Hindi ko alam kung may bala pa to, pero malalaman natin ngayon. Oo, mukhang walang lumabas. Sa palagay ko, dahil walang bala, hindi dahil sira ito. Gumagana pa rin ito. Oo, gumagana talaga ito ng maayos. Tingnan mo, wala lang talagang bala. Isang rifle noong dekada, 1950 at 50 na bahagyang nagamit. Sabihin nyo lang sa comments kung gusto niyo ito. Ang astig talaga nito, kaya sobrang excited ako makita kung ano pa yung isa. Grabe, ang lamig ng tubig. Kuya, ano ba to? Hindi ako makapaniwala. Ay, malansa pala. Ang lupet nun. Isa itong palakol ng bumbero. Ang tanda na rin nito. May petsa pa. Nako, baka magkatetano ako sa tubig na to. Sa tingin ko may naiwan ditong gamit mula dekada 50 at nanatili na lang dito. Kung gumagana pa ang baril mula noon, gumagana pa kaya ang palakol? Itinuturing ko ang sarili ko na parang siyentipiko. Kaya alamin natin, ano nga ba ang sinasabi ng mga tagaputol ng kahoy? Timber, timber. Hindi talaga gumana yon. Sige, subukan ulit. Timber ulit. Ay, nagkamali ako. Naipit, bumalik ka sa akin. Ay, baka tapos na tayo. Malaki ang posibilidad na tapos na talaga tayo. O mukhang ligtas naman dyan. Magpatuloy tayo sa paghahanap at tingnan pa natin kung ano pang makikita natin. Habang umaakyat ako sa sapa, haharapin ko ang lamok, mapanganib na lupain, at kakaibang hadlang. Pero hindi ko hahayaang pigilan ako ng mga ito sa posibleng kayamanan. Wow! Grabe mga tol. Mukhang nahanap na natin ang unang ninakaw na bag ngayon. Hindi ako sigurado. Pero habang naglalakad ako, pataas at mukhang naipit ito sa talon na to noong huling bagyo. Ewan ko, pero mukhang maganda talaga. Grabe, ang astig niyan. Tingnan mo yan. Hindi ako masyadong marunong sa mga purse or designer bag, pero mukhang mahal ito. Kung may nakakaalam kung anong klase o brand ng purse ito, sabihin nyo lang sa comments. At gaya ng dati, tuwing nakakakita ako ng bag o purse, lagi kong tinitingnan ang loob kasi minsan may naiiwan ang mga kriminal kapag ninanakaw nila ang laman. Wala akong masyadong nakikita, pero itatapon ko na lang para sigurado. Oh, nakuha mo ba to? Haka mo ba to? May bag dito. Nakita nyo ba?
Binuhos ko at may lumabas pang maliit na bag na may laman. Maliban na lang kung nababaliw na ako. Mukhang kabibi at bato lang nandito, pero parang may iba pa sa loob. Alam kong hindi ako nababaliw. Nakikita nyo rin ito. Gintong barya ang una kong nakuha. Hindi ko alam kung may iba pa. Parang graba ang pakiramdam. Paanong hindi ito napansin ng iba? Ibinuhos ko ang bag at agad ko nakita sa loob ng 2 segundo, nasa plastic na lalagyan. Pwede ba itong buksan at kunin ang barya? Mukhang nakuha ko na. Hindi yon. Hindi lang talaga yon nangyari. Saan napunta? Dapat nandito lang. Literal na dapat nandito lang. Dito ko lang ito nahulog. Nawalan ako ng gintong barya. Seryoso ba ito ngayon? Hindi ko alam ang gagawin ko. Nawala ko ang una kong gintong baryang nahanap ko. Nahulog ko rin yung kalahati ng plastic na lalagyan. Kaya ito na lang yata ang natira sa gintong barya ko. Kung may nakakaalam kung anong klase ng barya yon at kung magkano kaya ang halaga, nahulog ko lang sa tubig. Sabihin nyo na lang sa comments. O baka wag na lang kasi parang ayokong malaman. Sige, medyo hindi na ako masyadong malungkot. Ngayon, may iba pa namang laman dito. Teka, siguraduhin kong hindi ko ito mahuhulog. Ilalagay ko ito ng maayos sa kamay ko. Grabe, may singsing pala. Brilyante ba ito? Imposible! Teka, may iba pa bang laman? Grabe mga pare. Dalhin natin ito sa tuyong lupa para mas makita. Sa tingin ko, may nahanap tayong kakaiba. Nasuri ko na ulit yung bag at mukhang wala ng laman. Kaya itatapon na. Pero nakakabilib talaga ito. Muntik ko pa itong mahulog. Mukhang may brilyante dito. Pero hindi ako sigurado kung totoo. Kumikislap siya kaya baka totoong brilyante nga. Kung totoo, sino kaya makakapagsabi ng halaga nito? Malaki ito at hindi gaanong impressive. Pero astig pa rin ang gintong singsing. Sa tingin ko peke ito kahit malalaki ang mga bato. Duda akong totoo ang mga iyon. Sa puntong ito, sino ang nakakaalam? Nakakalungkot, mukhang ito lang ang yaman ng pitakaang ito. Pero may kutob akong may mas mahalagang bagay pa rito. Isang paraan lang para malaman. Kailangan nating maglakad pa sa maruming sapa. Hindi ko alam. Noong oras na iyon, ilang minuto na lang ay makikita ko na ang pinakaastig na bagay ng araw. Mga pare, wala na akong masabi. Nakarating kami sa kakaibang harang ng mga puno na may mga nagkalat na bagay. Ito agad ang napansin ko. Itong malaking kahon. Wow, grabe. Mabigat at matibay itong kahon. Diyos ko, sinusubukan kong isara ito. Tingnan mo yan. May parang number keypad sa harap. Sa tingin ko, hindi pa ito matagal dito sa baba kasi buo pa ang sticker. Sa tingin ko, may nagnakaw ng kahon mula sa bahay o kotse. Kinuha ang laman, tapos itinapon sa sapa. Sa tingin ko tama ako kasi tingnan mo, kung titingnan mong mabuti, nakalak pa rin ito. Hindi kailanman nabuksan ang safe na ito. Ibig sabihin, pinuwersa itong buksan habang nakalak pa. At nakakalungkot, mukhang hindi naging mabait ang mga kriminal para may iwan man lang na kahit ano. Aray, natamaan ng pinto ang mukha ko. Ang sakit. Hindi naman ako baliw, di ba? Nakita ninyo? Kakababa ko lang sa kahon. Tumingin ako 2 talampakan sa kaliwa. At parang may nakita ulit akong baril. Mga pare, katabi ng kahon. Kaya malamang magkaugnay ang dalawa. Malalaman natin kung matatawa lang tayo o kailangang tumawag ng pulis. Yehey, peke pala ito. Buti na lang at walang nasaktan dito. Hindi ko alam paano ito napunta sa sapa. Pero iniisip ko na may kinalaman ito rito. Maaaring gamitin ito ng iba para manakot. Pero buti na lang hindi ito totoo. Kung makakita ka ng baril o sandata, laging tingnan ang orange na dulo. Ang orange na dulo ay ibig sabihin ay peke ito. At buti na lang peke nga. Posible ring may nagnakaw ng kahon. Nakita ito sa loob at itinapon pareho. At siguro, iyon na ang misteryo sa lahat ng ito. Hindi mo talaga alam kung saan nanggagaling ang mga ganitong bagay. Ngayon, gawin na natin ang ating tungkulin, alisin ang basurang ito sa tubig at magpatuloy sa paghahanap kung ano pa ang nandito. Sige, sa tingin ko ay tuluyan na tayong naligaw ng kwento, chat, dahil ano bang nangyayari dito? Mayroon tayong, isang napalobong beach ball? Oo, hindi. Sigurado akong isang napalobong beach ball basit. Eksaktong ganito ang iniisip kong itinatapon ng mga kriminal dito. Mga beach ball. Meron din tayong umalis ka dyan. Meron din tayong umalis ka dyan. Meron din tayong 4 na niyog. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ako ang hari ng mga niyog ngayon. May butas patuhod ko mula sa patpat na inuupuan ko. Ano nga ba itong nangyayari? Hindi ko alam kung bug ito o higanteng inflatable na kutsyon. Pero may naipit sa damo.
Ano ito? Bakit may kamay? Grabe, nawala. Bakit may mga daliri dito? Ano? Ano to? Grabe, ang weird naman nito. Ano ba yan, pare? Kung katawan ito, magagalit talaga ako. Hindi kasing sama ng nararamdaman ng may-ari ng katawan na to. Pero magagalit pa rin ako. Ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? Sa palagay ko, oras na para tuklasin natin kung ano talaga to, pare. Kamay lang pala. Literal na kamay. Akala ko buong katawan makikita natin. Pero hindi. Siguro okay na rin ang kamay. Mas mabuti na kaysa buong katawan. Ay, ang kadiri. Parang madulas. At oo. Hindi. Kakaiba yon. Pero sige, maghanap pa tayo at tingnan. Maaaring nandito na rin ang natitirang bahagi ng katawan. Wala akong makita. Puro putik lang para sa akin kahit maraming cool na kayamanan dito. Magsisimula na ang bagong yugto ng paglalakbay. Pero may masamang balakid agad. Mukhang may problema tayo dito mga pare. Dumating tayo sa bahagi ng sapa na halos sarado at walang madaanan. Kailangan nating bumalik sa lagusan mula sa simula ng video. Pero bago yon, may nakita akong astig na bagay na nakabalot sa mga dahon. Parang remote control na helicopter ito. Wow! Ang laki ng gagamba, bro! Sa dami ng pwede niyang paglagyan ng sapot, dito pa talaga niya nilagay. Sa tanging bagay pa na gusto ko sa lahat ng mga damong ito. Sobrang allergic ako sa gagamba, kaya hindi ko alam paano ito kunin. Siguro gamit ng stick o iba pa. Kailangan ko talaga ng tulong. Hindi lang ako magkakalaruan na helicopter. Pwede ko pang haplusin ang makamandag na gagamba kasabay nito. Kumindat ka, nakuha na natin. At baka magtanong kayo kung bakit ko ginawa lahat ng iyon para lang sa murang laruan na helicopter na basa pa. Sa totoo lang, wala akong ideya kung bakit. Ngayon na nakuha na natin halos lahat mula sa bahaging ito ng sapa. Oras na para puntahan ang lagusang iyon at tingnan kung ano ang mahahanap natin doon. Buti na lang at ligtas akong nakabalik sa lagusan kahit may galos. Ngayon, oras ng tuklasin ang pinakaloob ng mahiwagang lagusang ito. Ay grabe, mas marami pang gagamba dito. Ang bait mo! Sorry pare, sa totoo lang, 5 talampakan pa lang ako sa lagusan, sobrang hindi na ako komportable. Ang creepy talaga nito pare, sana may malaking kayamanan dito. Hindi ko ito ginagawa ng walang dahilan. Pare, ano to? 10 hakbang pa lang ako sa imbornal. May kakaiba nang nangyayari. Sino siya? Bakit siya nandito? Ibig kong sabihin, malayo ito sa kayamanan. Basura lang to. Mukhang kailangan pa nating lumalim dahil hindi ito ang hinahanap ko. Pare, ano to? Sabihin mo nga, may nahanap ulit akong bag, tinitingnan ko ngayon. Akala ko basura, pero sigurado akong bag talaga to. Grabe, oo. Isa na namang bag ito. Pare, ang dumi naman yan. Hindi ko inakalang ganito kalagkit. Mukhang Prada bag ito. Sa tingin ko, hindi ko alam kung mahal ba yan o hindi, Prada. Pero nakatambak lang sa sapa. Kaya wala akong ideya. Ngayon, oras ng katotohanan. May laman pa ba ang bag na ito? Mukhang wala na. May ilang pine needles at meron pa tayong mas maraming pine needles. Mayroon tayong $2 sa tingin ko at mas maraming pine needles at isang plastic bag. Kaya oo, naloko tayo. Kung gusto natin ng totoong kayamanan, kailangan pa nating magpatuloy. Sa wakas, nakalabas ako sa kabilang dulo ng lagusan pabalik sa liwanag. Nasa harap ako ng pinakamalalim na bahagi ng sapa. At naisip kong ito ang perpektong lugar para sa pinakamalakas na magnet sa mundo. Kung ako'y kriminal, dito ko itatapon ang ayaw matagpuan. Sige, ihulog natin ang magnet at tingnan kung may kakaiba sa ilalim. Paulit-ulit akong naghagis sa tubig, pero hindi ako sinuwerte. Sa huli, may nahanap akong kamangha-mangha. Sige tol, 76 na subok na ito. Baka ito na ang swerte. Uy, teka, magaan ito. Parang wala akong nahuli. Parang pang-15 hagis ko na ito. Wala pa ring nahuhuli. Oo, may nahuli ako. Ano yon? Ginto ba yon? Imposible. Ginto ba talaga yon? Hindi naman magnetic ang ginto. Sa pagkakaalam ko, hindi. Hindi talaga ginto yan. Walang paraan na ginto yan. Grabe, hindi ko nga matanggal sa magnet. Kung ano man yon, hindi ko talaga maalis. Sige na. Ay nako, nakadikit siya ng patag. Kaya hindi ko maipasok ang daliri ko sa ilalim para alisin. Nakuha ko na. Pare, parang ginto talaga yan.
O parang gold bar na hindi ka panipaniwala pare. Hindi pwedeng totoong ginto yan. Kung totoo man yan, yan na ang pinakaastig na bagay na nahanap ko. Magnet fishing. May nakasulat dito na 1 ounce fine gold. Hindi ko alam kung totoo o peke, pero ang astig talaga. Ilalagay ko ang gold bar sa bulsa at ihahagis muli ang magnet para makita kung may iba pa. Subukan natin ulit, baka makakuha pa ng isa pang gold bar. Wow, may nakadikit na naman. Ano? Ano? Hindi yan gold bar. Diyos ko, kutsilyo yan. Siguradong mula ito sa krimen. Walang magtatapon ng kutsilyo dito ng walang dahilan. Ngayon, sobrang excited ako. Tingnan natin kung may isa pa o iba pang astig doon. Ihahagis ko ulit sa parehong lugar. Handa na kayo? Wow! Okay, ito sobrang bigat talaga. Hindi ko alam kung ano ito pero halos hindi ko na siya maigalaw. Halika dito. Oh, ano yon? Timbang ba yon? Parang pang-ehersisyo na timbang. Oo, pang-ehersisyo talaga yan. Grabe, halika dito. Pwede tayong yumaman at magka-muscle sabay. Tara na. Kahit ilang beses ko nang inihagis ang magnet sa tubig, halos wala pa rin akong nahanap. Ngayon, babalik tayo sa pangunahing sapa para tingnan pa ang pwede nating makita. Grabe, may nakita akong kumikislap sa tubig. Sa tingin ko, baka alahas ito. Mga tol, hindi pa ako sigurado pero kumikislap at parang may ginto. Uy, relo ba yon? Grabe, hindi ako makapaniwala. Relo nga yun. Mga tol, parang mamahaling relo talaga ito. Rolex ito, promise. Promise Rolex ito. Grabe, hindi ako makapaniwala. Nakita ko lang na parang konting bahagi lang ang nakausli sa lupa at napansin ko agad mula sa kabilang panig ng sapa. Hindi ko kayo lulukohin mga tol. Hindi ko alam kung totoo ito. Parang di gumagalaw ang orasan, baka sira o peke lang. Nakalagay pa nga na Rolex. Tulad sa loob ng band, pero hindi ko alam kung ibig sabihin nun ay totoo. Susugal ako at sasabihin kong totoo siya. Pero kung may nakakaalam sa inyo sa comments o kung magkano ang halaga nito, paki-comment na lang. Kahit ano mangyari, babalik pa rin ako dito dahil baka may mas marami pa sa paligid. Astig, parang may nakita akong bangka. Tol, grabe. Ano to? Ano bang tinitingnan ko? Yan ba ang ibabaw ng isang treasure chest? Sabihin ninyong mali ako? Parang may latch dito. Ay grabe, hindi ko alam. Mukhang ibabaw ng treasure chest. Yan, parang kahon talaga. Sigurado akong treasure chest ito. Pero nasan ang natitira? Paanong hindi ko ito napansin? Nakita ko yung takip dito. Mga 2 talampakan lang ang layo. Tignan ninyo, hindi ako nababaliw. Siguro yan na lang ang natira sa kung ano man yon. Ayos to mga tol, excited na ako. Nakahanap ba talaga tayo ng totoong kayamanang pirata? Ay grabe, kahon nga. Oo, sigurado akong kahon ito pero wala tayong nahanap. Mukhang nakakainis naman. Puro kung ano-anong putik at basura lang ang laman. Walang prutas. May mga barya dito. Seryoso. Hindi ko ito inaasahan. Sandali mga tol, ilagay natin sa mesa at tingnan mabuti. Alam kong hindi ako nababaliw. Ito ang mga baryang kakahanap ko lang. Tunay na kayamanan ng pirata. Pinakaastig ito sa lahat ng nakita ko ngayon. Ano pa bang mas astig kaysa makahanap ng ganitong kayamanan? Habang tinitingnan ko, lalo lang kahina-hinala ang mga baryang ito. Hindi talaga sila mukhang totoo. Oo, tuloy-tuloy lang sila. Tingnan mo yan, ang dami nila. Oo, may mga hiyas din dito. Tingnan mo yan. Isa itong matinding kalokohan o swerte talaga ako ngayon. Punong-puno ng hiyas at gintong barya dito sa loob. Mayroon talagang daan-daang barya sa baul na ito. Lahat ay may kalawang, kinakalawang at mukhang sobrang peke. Hindi ko maitatanggi. Totoo ba ang mga hiyas na ito? Hindi ko sigurado. Paano malalaman kung tunay ito? Kayamanan ba talaga ito ng pirata? Siguro hindi, kasi hindi naman totoong doblon at hiyas ang mga ito. Isasama ko ang baul dahil ito ang pinakamagandang nakita ko ngayon. Habang nauubos ang kayamanan sa sapa, naisip kong tapusin na ang araw. Pero syempre, ilang beses pa rin akong nahulog sa sapa. Sa totoo lang, jackpot tayo ngayon mga tol. Ang dami nating nakuha. Punong-puno ng pera ang lugar na ito. At kung gusto ninyong makita akong bumalik dito at maghanap pa ng iba, sabihin nyo lang sa comments sa ibaba. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na video.